Itim, Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. hinigipit ang hindi kaalyansa. Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim. Ayon kay Senadora Amy Marcos, parehong hindi handa at abala sila nang dumating ang ideya ng pag-indurso. May mga lakad si Vice President Sara Duterte, ngunit bigla ang napagdesisyonan na i-shoot ang nasabing political ad. Anya, naging mabilis daw ang takbo ng lahat. Pero ang tanong ng marami, bakit itim ang tema ng nasabing ad? Bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. At yung itim simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Dagdag pa ni Marcos, hindi plano ni VP Sara na mangampanya sa eleksyon. Pero nagbago ang lahat matapos ang direkta umanong utos ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, tsaka na akong mga ngampanya, ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan niya ata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mangampanya at tulungan ng mga kasangga. Mariing itinanggi ni Marcos na ito'y pabuya sa kanya matapos ang serye ng Senate hearings tungkol sa dating Pangulo. Hindi ko naisip yun, hindi rin niya naisip. Simulat sa poll, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. Kilala niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Tila may patama rin si Marcos sa kasalukuyang administrasyon. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyayari at sino ang namamahala sa palasyo. Hindi ito ang turo ng aking ama. Kaya hindi ko alam kung saan to nanggagaling at hindi ako papayag ng ganito. Nanghihinayang talaga ako para sa akin. Malaking trahedya sa amin to. Bagaman hindi direktang pinangalanan ang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., tila lumalalim ang puwang sa pagitan ng dalawang kampo. Sa gitna ng sigalot, umapila si Amy na sana'y tutukan na ang tunay na problema ng bansa, gaya ng kagutuman, kakulangan ng trabaho at mataas na presyo ng bilihin.